alamin kung hindi lang tama yun. Hindi ito mabibigo. At sa gayon ay ganun natin pinapanatili ang mga pag-record dito. At alam namin ng insakto kung ano ang sinasabi ng lahat at suriin mo ang mga ito at i-double check ang mga ito. At wala pa isang bisis ngunit kung ano ang nangyari sa ganong paraan. Ito ay palaging mangyayari dahil ito ay ang Diyos. Kita mo? Magandang umaga. Ito ay October 12, 2024. Ang mga agila ay muling nagtitipon. Ngayon, narito ang kapatid ni si Joseph Branham. Minamahal na perpektong salitang nobya. Ano ang nangyari sa loob ng nobya sa buong mundo? Napapaloob tayo sa espiritu, tumatayo at sumisigaw. Luwalhati. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hinahatid tayo ng Diyos at hinahayag ang kanyang salita sa kanyang nobya. Ang mga bagay na ating nabasa at narinig sa buong buhay natin ay nahayag na ngayon. Isang mahusay na pagpapabilis ang nagaganap. Tayo ay pinaliwanagan ng salita tulad ng dati. Nararamdaman natin ito sa kabuturan ng ating mga kaluluwa. May pagkakaiba. May nagaganap. Nararamdaman natin na pinahiran tayo ng banal na espiritu. Pinupuno ang ating mga puso at isipan ng kanyang salita. Naririnig natin siya na nagsasalita sa atin. Alam ko na ang kaawat ay nakikipaglaban sa iyo gaya ng dati. Ngunit huwag matakot, mga maliliit na bata. Akin ka, ibinigay ko sa iyo ang aking pagmamahal, tapang at kakayahan. Sabihin lamang ang salita at gagawin ko ito. Laging akong kasama mo. Sa ating mahusay na pag-aaral ng Apokalipsis ni Jesus Kristo, tayo ay nasa ilalim ng malaking pag-asa bawat linggo kung ano ang kanyang inahayag sa atin sa susunod. Ang kanyang salita ang ating tanging kanlungan, kapayapaan at kaaliwan. Nakikinig kaming mabuti ng paulit-ulit. Bawat talata na ating nababasa, gusto nating sumigaw at sumigaw habang ang salita ay nagbubukas sa harap ng ating mga mata. Ang pagdagit ng pananampalataya ay darating sa nobya. Pupunuin ang ating mga kaluluwa. Isipin, walang ibang lugar sa mundo na maaari mong puntahan kundi sa iyong mga kamay para marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo at ihayag ang kanyang salita. Kung paanong inalis ng Diyos ang tabing, hinila ito pabalik at hinayaan si Juan na tumingin at tingnan kung ano ang gagawin ng bawat kapanahunan ng iglesia at isinulat ito sa isang aklat at ipinadala ito sa atin. Pagkatapos ng dumating ang kapunuan ng panahon, ipinadala sa atin ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kapitong anghel upang sabihin ito at ihayag kung ano ang ibig sabihin nito. Isinulat ni John ang kanyang nakita, ngunit hindi alam ang kahulugan nito. Hindi ito alam ni Jesus noong narito siya sa lupa. Walang sinumang sa lahat ng kapanahunan ang nakakaalam hanggat sa araw na ito, sa oras na ito, ang mga taong ito, tayo, ang kanyang nobya. Kung paano niya nihayag sa atin na ang 7 lampara na iyon ay kumukuha ng buhay at liwanag mula sa mga pagkukunan ng pangunahing mangkok na iyon. Ikinuwento niya sa amin kung paano nilublob ang mga mitsa ng bawat isa doon. Bawat messenger sa kapanahunan ng iglesia ay nag-aapoy sa Espiritu Santo sa pamagitan ng kanyang mitsa na ibinaon kay Kristo. Iginuhit ang mismong buhay ni Kristo at ibinigay ang liwanag na iyon sa iglesia. At ngayon, ang ating huling araw na sugo, ang pinakadakila sa lahat ng mga sugo, ay nagkaroon ng parihong buhay at parihong liwanag na ipinakita ng isang buhay na nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi sa atin ng ating makapangyarihang anghel na hindi lamang ang bawat mensahero ay inilalarawan doon, kundi ang bawat isa din sa atin. Mga tunay na mananampalataya ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay kapansin-pansing, kinakatawan din doon. Bawat isa sa atin ay kumukuha mula
sa iisang pinanggalingan ng mga mensahero. Lahat tayo ay isinausaw sa iisang mangkok. Tayo ay patay sa ating sarili at ang ating buhay ay nakatago kasama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung paano niya tayo hinikayat sa pagsasabing walang sinuman ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Ang buhay natin ay hindi maaring pakialaman at ang ating nakikitang buhay ay naninigas at naniningning na nagbibigay ng liwanag at pagpapakita ng Espiritu Santo. Ang ating panloob, hindi nakikitang buhay, ay nakatago sa Diyos at pinapakain ng salita ng Panginoon. Matindi ang mga laban. Ang kaaway ay nangangalit tulad ng dati. Sinusubukan ang kanyang makakaya upang pahinain ang loob natin. Talunin tayo, ngunit hindi niya ito magagawa. Ang Diyos mismo ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng mga labi ng tao at nagsasabi sa atin, tayo ang kanyang nobya na kanyang pinili at tinatalo nito ang dyablo sa lahat ng oras. Ang ating perpektong Panginoon nagsasalita ng kanyang perpektong salita na nagbibigay ng perpektong kapayapaan sa kanyang perpektong nobya. Gaya ng dati, inanyayahan namin ang mundo na isawsaw ang kanilang mitsa sa pangunahing mangkok. Ang mensaheng ito na inimbak at iningatan para sa nobya. Tayo ay magsisigaw at magsisigaw sa 12 ng tanghali oras ng Jeffersonville habang naririnig natin ang tinig ng Diyos na nagsasalita at naghahayag ng nangyari sa ang pangitain sa Patmos 60-1204E. Brother Joseph Branham. Ito nagtatapos sa liham mula sa Branham Tabernacle. Siguraduhin makinig at pag-aralan ang bawat kabanata sa Exposition of the Seven Church Age Book pagkatapos ng bawat linggo. Kung wala kang kopya, i-download ang The Table app mula sa http://www.branham.org/en.apps. Gaya ng nakikita mo sa screen dito, pagkatapos mong buksan ang app, piliin ang mga aklat. Pagkatapos ay maghanap ayon sa serye. Pagkatapos ay piliin ang Position of the Seven Church Ages. Piliin ang kabanata at pindutin ang play at pakinggan si Mr. Scorby na nagbasa ng salita sa bawat salita ng aklat na maging hawang para lamang sa iyo. Ikaw rin ay nagbabasa. Ang pangunahing tema nito ay ang paglalahad ng isang detalyadong pag-aaral ng 7 kapanahunan ng Iglesia. Ito ay kinakailangan upang mapag-aralan at maunawaan ang natitirang bahagi ng Apokalipsis, sapagkat ang mga kapanahunan ay nagmumula ang mga tatak at mula sa mga tatak ay nagmumula ang mga trumpita at mula sa mga trumpita nagmumula ang mga mangkok tulad na ng unang pagsabong ng kandilang Romano. Ang mga kapanahunan ng simbahan ay lumalabas na may makapangyarihang paunang pag-iilaw. Kung wala ito ay wala nang karagdagang liwanag. Ngunit sa sandaling, ang ningning ng 7 kapanahunan ng Iglesia ay ibinigay sa pamagitan ng banal na paghahayag. Ang liwanag sa liwanag ay sumusunod hanggang sa bumukas ng husto ang kabuunan ng pahayag sa harap ng ating nagtataka na mga mata. At tayo na pinatibay at dinalisay ng Espiritu nito ay inihanda para sa kanyang maluwalhating pagpapakita, maging ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang isang tunay na Diyos, si Jesus Kristo. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org. At sa buong pakikipagtulungan ng ibang mga wikang banyaga, www.sthefellowship.info.